Ang lihim ng OFW sa Saudi Arabia, Part 4. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit kong iniisip ang aninong nakita ko sa labas ng bintana. Sino siya? Siya ba ang nagpadala ng mga mensahe? O may iba pang nakakaalam ng lihim sa bahay na yon? Pagsikat ng araw, pilit kong itinuloy ang mga gawain na parang walang nangyari. Ngunit napansin kong iba ang kilos ng asawa ni Madam. Tahimik lang siya. Pero pakiramdam ko, bawat galaw ko ay binabantayan niya. Habang naglilinis ako sa sala, biglang tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula sa kaibigan kong OFW. Nakausap ko na ang isang mapagkakatiwalaang tao. Huwag kang magpadalos-dalos kapag may pagkakataon, lumabas ka ng bahay at tumawag ka agad. Kahit papaano, nabawasan ang kaba ko. Hindi pala ako nag-iisa. Kinahapunan, sinabi ni Madam na pupunta sila sa isang pagtitipon. Tintin, sandali lang kami. Bantayan mo muna si Lola. Tumango ako. Pagkaalis nila, agad kong kinuha ang cellphone. Tumawag ako sa kaibigan ko. Hindi pa man ako nakakapagsalita, sinabi niya. Makinig kang mabuti. Kung sa tingin mo ay nasa panganib ka, unahin mo ang kaligtasan mo. Huwag mong ilagay sa alanganin ang sarili mo. Tumulo ang luha ko. Sa wakas may taong naniwala sa akin. Habang kausap ko siya, may narinig akong tunog ng sasakyan sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Bumalik agad sila. Mabilis kong ibinaba ang tawag. Pagpasok ng asawa ni Madam, diretso siyang tumingin sa akin. May kausap ka ba? Hindi ako sumagot. May tinatawagan ka? Umiling lang ako. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin bago siya tumalikod. Ngunit lalo akong kinabahan. Parang may hinala na siya. Kinagabihan habang natutulog ang lahat, nakarinig ako ng mahinang katok sa bintana. 3 beses. Tok, tok, tok. Dahan-dahan akong lumapit. May maliit na papel na nakasingit. Nakasulat dito, kung gusto mong makaalis bukas ng 10:00 ng umaga, lumabas ka para itapon ng basura. May tutulong sa'yo. Napahawak ako sa dibdib. Hindi ko alam kung bitag ba yon o totoong tulong. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, eksaktong 10:00, kinuha ko ang supot ng basura. Habang naglalakad palabas ng gate, pakiramdam ko bawat hakbang ay mabigat. Pagdating ko sa basurahan, may isang babae ang lumapit. Mahina niyang sinabi sa Tagalog, "Ikaw ba si Tintin?" Nagulat ako. Opo. Mabilis niyang iniabot ang isang maliit na papel. "Huwag kang magsalita, basahin mo na lang mamaya." Pagkatapos ay agad siyang umalis. Pagbalik ko sa kwarto, agad kong binuksan ang papel. Nakasulat doon ang numero ng isang taong maaaring makatulong at isang maikling mensahe. Hindi ka nag-iisa, may paraan para makaalis ka ng ligtas. Maghintay ka ng tamang oras. Napaluha ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa pa pala. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, narinig ko ang malakas na sigaw ni Madam mula sa sala. Nasaan ang envelope? Nanlamig ang dugo ko. Nagkakagulo na sila sa buong bahay. Isa-isang binubuksan ng mga cabinet. Hinahanap nila ang nawawalang confidential file. At bigla kong naalala. Hindi ko pala naiibalik sa dating pwesto ang envelope. Habang papalapit ang mga yabag sa aking kwarto, alam kong wala na akong oras. Humawak ako sa cellphone ko. Sabi ko, hirap talaga ng buhay ko, ginahasa na nga ako pano kung mabuntis pa. At isang tawag na lang ang maaaring magbago ng buong buhay ko. Itutuloy sa Part 5. Kung gusto mong malaman kung makakatakas ba si Tintin at kung ano ang mangyayari sa confidential file, huwag kalimutang mag-subscribe sa Secret File Stories at abangan ang Part 5.